Nung unang pumutok yung Hello Garci controversy noong June 2005, nung una pinagtanggol niyo si Pangulong Arroyo. No? Pero bandang July, I think July 8, nag-withdraw na kayo ng suporta. So ano ba nangyari dun sa panahon na yun na bigla kayong tila bumaliktad? Yung huwag natin kalimutan no, na wala nung naupo si Ginang Arroyo, tila wala naman talagang tigil ng Batigo sa oposisyon. Parang wala na talagang magawang tama. Kami naman po umaasa na pagklaro na yung mandato niya, excuse me, by winning the 2004 elections, edi magiging tama na po yung pamamahala. Hindi na po puro politika gagamitin sa pagdesisyon. So ano yung intervening? Yung mga 1 week lang po kami tumagal yata mula nung pumutok yung Garcia. Nagkaroon kami ng nandun kami actually sa Malacanang nung araw na lumabas si Secretary Bonyo, sabi niya, this is the faking, 2 disc. Okay. Tapos nagtatanong-tanong kami doon sa mga kaalyado ng administration, coalition, Lakas, etc., tsaka yung kampi. Ano ba itong isyong to? Ano ba alam nyo? Ano bang marching orders? Ano ba lahat? Tapos parang wala akong makabigay na maliwanag na sagot. Pero yung talagang sa akin, the straw that broke the camel's back, yung VAT, yung expanded VAT, tinulak sa amin na ipasa. Kailangan dahil bababa yung credit rating natin, lalo sasama si sitwasyon ng Pilipinas, etc., etc. Pumutok ko yung Hello Garci, bigla lang napaka-importante yung VAT. Nag-file na po yung opposition at that time ng challenge sa Supreme Court on its constitutionality. Biglang hindi na importante. Puro survival na lang ang importante. So kung naniwala kami na kailangan to ng bansa, yung hindi mo isusulog, papasok na yung krisis sa pampinansal na sinasabi nila, ganun pala. Sacrifice yung bansa, basta siya okay siya. So marami na ho kaming, sabihin natin, tampo before that. Pero, at marami na rin kaming pinagsasagot para sa kanya, pero nandun pa rin yung pag-asa, may pagbabago. Pero dumating nga ho na after tinulak yung VAT, hindi na importante kung survival ko issue. Ay, sorry, paalam na kami. Pero sabay kayo ni Pangulong, yung mama mo, no? Napag-usapan niyo ba na kung sasuportahan niyo ba si Pangulong Arroyo o hindi? Parang may teamwork ba kayo doon? Marami, nagdidiscuss ho kami, hindi naman actually teamwork. No? Ako, I work with my party more. No? Pero nagpapalita kami ng informasyon. Ang dami na niya yung mga issues. Parang napaka-extensive ng intelligence network ng nanay ko. Sometimes better than mine. No? At marami siyang, talagang parang hindi na rin masuportahan na pinaniwalaan niyang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Hindi ho ba may napabalita noon na kaugnay yata sa pagbitaw ninyo ng suporta kay Pangulong Arroyo, yung tuloy-tuloy na investigasyon daw ng Department of Agrarian Reform sa naganap sa Hacienda Luisita? Ma'am, sorry. Medyo sensitibong issue ba yun na iniimbestigan ng DAR, panahon ni Pangulong Arroyo, ang Hacienda Luisita Hindi incident? yung issue. Yung panahon ng Secretary Villa, nagpadala ng fact-finding committee. The fact-finding committee basically said, walang jurisdiction ng DAR doon sa mga issues na ni-raise. Mayroong dole na issues, may SEC issues, pero hindi DAR. Now, nung pumasok si Pangandaman, no, using the same fact-finding team's report, hindi na ever sent a new team Binaligtad niya lahat ng recommendations sa Secretary Villa. Kung hinaharas kami dyan, meron akong mga suspicions na even parang the problem might have been magnified by the current administration. No? Might have been engineered also. But I can't prove it at this point in time yet. Okay. Meron pong nag-testify sa Senate noon nung nag-investigation, si Mr. Loveland, na nabanggit niya na ados ng buwan ng Disyembre, pumasok kayo kasama daw ang inyong mga bodyguards sa loob ng hacienda. Hindi ko alam yung petsa. Opo. Lumabas daw mga makatlong araw matapos. At sinasabi niya na nakipag-usap kayo sa mga magsasaka. Nung nakiusap po ako, malinaw ko doon, nung papasok ako. At sabi na, pwede kayo makausap. Hinto ko, doon kami sa dilim, Ano po yung nag-uusap. sinabi ninyo sa kanila? Nagdadialog ko kami. Meron At po, pati yung point nun, kasi tapos na ho yata, tapos na yung dispersal. Sabi ko, ano ba gusto nyo parating ko sa management? Yung management, ano gusto nyo malaman naman sa kanila. Tapos hininto ho nung parang handler, dahil mukhang nagiging reasonable po yung makausap ko, napayag sila sa mukha ko. Hininto nung kung sino man yung parang political officer ho doon, dahil may mungkahi po bang nabanggit tungkol sa isang superhighway daw na hinihiling ninyong pagbigyan ng mga miyembro ng Union? hindi ko maalala lahat ng dialogue. Pero parang may mga tinatanong sila at pagkaintindi ko yung nasagot ko na pa rin. Sorry, medyo matagal na rin. No? At
maayos po yung usapan namin. No? Hindi po ito yung SC text. Minukahi ko sa kanila na pabayaan Pagbigyan nila. at na kumain ang bahagi ng asyenda at nagkaroon ng right-of-way payment sa pamilya ninyo. Hindi, sorry, mahirap magkomentaryo dahil yung isipin ko ngayon, parang hindi ko maalala ko na yung Okay, okay. detalye nun. So, kung pinag-usapan man namin kung anong detalye nun. Opo.